Napansin mo ba na bago dumating ang tunay na krisis, marami na ang tao na ang puso ay punong-puno na ng takot? Na mas matulin pang lumaganap ang takot kaysa sa mismong krisis? Sa tuwing merong gera at pandaigdigang tensyon, laging may kakaibang nagaganap na hindi pa talaga pumapasok yung krisis sa isang lugar, ngunit yung takot naroon na. Naroon yung panic buying para masecure yung sitwasyon nila sa buhay. Dahil ang totoo, hindi naman talaga krisis ang unang kumakalat sa bawat isa sa atin, kung hindi yung takot. Kapag ang isang tao ay natakot, naapektuhan niya yung kasunod niyang tao. At kapag ang isang tao ay nagpanik, may kita ng kasunod niyang tao ay gagaya na rin. Kung paano ang isang takot ay may kukumpara sa isang apoy na mabilis lumaganap sa bawat isa. At ito din yung may kita nating senaryo sa Numbers 13 verse 31 to 33. Sabi doon, nang bumalik ang mga espiya mula sa lupain ng Kanaan, nagdala sila ng ulat na takot sa bayan ng Israel. Ang sabi nila, hindi natin kaya ang mga taong iyon. Para tayong mga tipaklong sa kanilang paningin. May kita natin sa istorya na yung 10 tao na nagkalat ng negatibong balita ay kumalat sa kabuuan ng bansa. Mabilis. Parang apoy. Kumbaga may kita natin na wala pa man yung mismong gera, nandoon na yung pagkatalo nila. At ito yung nagagawa ng takot sa isang tao. Ang takot kasi ay pumapatay ng pag-asa sa Diyos. May kita natin na kapag ang takot ay nauna, ganito yung mangyayari. Numbers 14 verse 1, sabi rito, ang buong kapulungan ay sumigaw at umiyak ng gabing iyon. Yung sinasabi sa mga talatang aking binasa ay ganun din yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Isang ulat na negatibo at puno ng takot at marami maapektuhan. Isang post sa social media, isang ulat patungkol sa gera at maraming tao nagpapanic buying at hindi na nila makita na ang araw ng bukas ay may pag-asa. Kaya para sa atin ng mga mananampalataya ng ating Diyos ay ito ang tanong. Tayo ba'y magpapaapekto sa takot na meron ng mundong ito o tayo ay mananatili na may pag-asa sa ating Diyos? Dahil habang ang mundong ito ay natatakot at lumalaganap ang espiritu ng takot sa kanila, tayo ay tinatawag ng Panginoon na magpakalakas. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at ng maayos na pag-iisip. Hindi dapat ang unang reaksyon natin ay takot, kundi pag-asa, pananampalataya, at ang prinsipyo ng Diyos na meron siyang gagawin. Dahil sa mundong puno ng pangamba at takot, ang taong mga mananampalataya ay sila ang taong kalmado, nananatili, at naroon ng pag-asa. Dahil ang tunay na seguridad ng buhay ay hindi sa mga naipong pagkain at kayamanan, kung hindi ang seguridad na ang ating buhay ay nasa kamay ng ating Diyos.